parokya, no? Magkaroon kayo ng mga imahen sa tahanan ninyo para po yung infestation ay maiwasan din. So, aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba, no? O yan. Okay? Saint Michael, teka ha, tatlo lang ang ating kinikilala. Ulit ha, Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Father, bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Raphael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael, at Gabriel. Ay pareho din o yun. Masyado kang masyado namang stricto. No? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints, images of angels. And then, syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng Birheng Maria. Okay? Marami namang mga Marian titles eh. Dito sa kanan ko, my favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo, yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay? Yan. Kirk. Ha? Kirk. Okay, si Guadalupe, Fatima, Lourdes. Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan. Perpetual Help, no? Immaculate Heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian picture, ay siguraduhin lang na si Maria yon. Okay? Ano pa? So of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Kristo. Nandyan yung Christ the King. Nandyan yung Divine Mercy. Sacred Heart. And one of my favorites, Santo Niño. Ayan. Okay? Santo Niño. Ako ang Santo Niño. Ayan. Nasa giban yata ako Ulit nga. So, yung Santo. So, images ng Panginoong Jesus. Hindi ka. Alam, may sanib ako. Pero hindi ko sumasanib ang Diyos, ha? Nagbibiro lang ako. Okay? Kasi yung kwento yun Ako ang Santo Niño, pahingi ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi Santo Niño di Cebu. Pastilan. So weird. Naiba na yung accent niya. Okay, di ba? Okay? At ingatan po yung mga Santo Niño. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan, may mga imahe na Santo Niño na may mga pampaswerte. Yung ba may mga pera sa paanan, wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahe na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D, devotional images. And finally, sacred objects. Yan, sacred objects. So pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana, no? Sana po nahahalataan ninyo na nililinis natin yung bahay nyo, ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, ibig sabihin, baka hindi ko kailangan talaga yun, lalo ng mga pinaniniwalaan yung mga elepanteng nakatingala, bagwa. Ayun ko, basta may mga nakasabit-sabit sa mga kisame dyan na, Father, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway, palakang may kagat na coin, tanggalin yan. Meron pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang, no? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay? So, sacred objects. So, ano yun na ginagamit namin sa exorcism? Una, you can have exorcise blessed candles. Candle. Okay? At alam niyo po, kapag in-exorcise at biniless yung candle, kahit po hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exorcise blessed candles. Ano pa? I also have your exorcise blessed yung para po sa incense. Incenso. Okay. Saan magaling ito? Rome. Romblon. Hindi. Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So, exorcise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung manifestations, no? So, you can also have exorcise blessed incense. Lalagyan nyo lang sa
Sa uling po. Tapos, yun na. Okay? Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron ka lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagawin mo, rosary, matakot ka. Hindi po ganon. Okay? Mas effective po, laban sa masamang spirito, yung pagdarasal nito. No? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Meron din ako ditong scapular. So, sa mga nagwe-wear sa inyo ng scapular, okay yan. Okay? Huwag nyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi naman. Para maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I am wearing one. At kung meron kayong sinusuot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan. Maganda yon. Okay? Meron po akong kaibigan, shoutout kay Ronnie Season, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay Saint Anthony of Padua. Sabi ko, wow. Sabi ko, ganda nito. Lakas Dalawang santo. Antonio de Padua at Saint Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yun, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tingnan nyo kung may Bible kayo. At kung malikabok, punasan nyo ho. Ibig sabihin, hindi ho nagagamit. Bigyan ko kayo ng magandang kasabihan sa Bible, Sabi ng professor ko, ang Bibliang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Ibig sabihin, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay? They exercised blessed bell. Yan. Okay? Bell. Shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Tinanong niya ako, Father, ano gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. Palad ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito, no? So I use this for exorcism kasi takot din ng diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercised blessed bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan meron po kayong crucifix. Tingnan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So, mga kapatid, yan po ang swords at ang ating pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kompleto, of course, yung faith ninyo, napakahalaga pa rin, no? And as promised, no? Tingnan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tingnan itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ewan ko, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? I-scan nyo lang po yan and it will direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po yung inyong mga dadasalin, cleansing prayer, no? Protection prayer, and of course, Saint Michael prayer para po pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session.
So sana po ay kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay may adya sa anumang infestation. No? Pero lagi niyo pong tatandaan, gaya po ng sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation, no? Ulitin ko lang. Bakit? Kasi ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. Baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then, nandun ang problema. No? Kumbaga, dinadivert lang tayo ng Diablo na, mag-focus ka sa bahay. Para isipin mo, ito ang problema, wala sa iyo ang problema. But the truth is, nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanloloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So magpatuloy po tayo ng ating discussion on extraordinary demonic activity. So yung una po ay infestation. Ang pag-atake ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin, no? Hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na. Sa tao. Sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So, ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kayong panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag na mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo, no? Tingnan natin po yung mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging pintuan ng Diablo para siya ay makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan, bodily health, ano? Yung health ng tao. Alam nyo, minsan mayroong mga pagkakataon, may mga pasyente at may mga biktima na magpapadoktor, magpapatest, kasi may mga nararamdaman sila, may mga complaints sila, no? Pero pag lumabas yung results, wala naman, negative sa anumang uri ng karamdaman. Pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan, no? So yun, no? Pag ganon, kadalasan we resort to the spiritual problem of the victim pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. So yun na una, no? One source of oppression is the bodily health, na wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit. May mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health, yung kalusugan. Okay? So isa na yun. Pangalawa, it is also a form of oppression or a demonic activity or extraordinary demonic attack ay yung finances naman natin. Okay? Kaperahan, sabihin natin, no? May mga pagkakataon ay hindi lumalago ang negosyo, no? Kasi may nagalit at may mga nilapitan sila na mga may kakayahan sa okultismo. Pinadala ang Diablo dun sa tao, sa businessman. Kaya kahit anong gawin niyang pagsisikap, dahil may opening siya, ay tinitira ng demonyo, tinaatake yung kanyang finances. Okay? Siguro may iba sa inyo nakakaranas din nun, ano? Kaya ingat lang din po. Okay? Baka ito ang isa sa mga dahilan kung bakit meron tayong mga
tinatawag na opening. Tapos from there, the devil can attack the financial aspect of our lives. Okay? Lalo tigit sa mga businessmen, no? Yung mga may-ari ng mga kumpanya. Okay, ganon. So yun, no? Health, finances. Pwede rin po na atakihin ng diablo at ng kalaban yung career ng tao. Okay? Yung kanyang trabaho, yung kanyang pagiging empleyado, no? Na may mga pagkakataon, nagpapalipat-lipat ng trabaho kasi hindi nagiging masaya sa una. Sa pangalawa, hindi rin nagiging masaya, hindi nagiging successful. Okay? Kaya nagkakaroon siya ng mga iba't ibang mga malalalim na problema dahil hindi niya makitaan ng sarili niya na may direksyon, lalo tigit sa kanyang trabaho, sa kanyang career, sa mga pinapasok niya na para sa kanya ay magbibigay sana ng kaluwagan sa kanyang buhay bilang empleyado, kaya lang hindi nagtatagumpay. Okay? Kaya yung career niya bumabagsak lagi at yun nga, nagkakaroon ng depression, no? So it's a form of extraordinary demonic activity also that the devil attacks one's career or work situation kung tawagin. Okay? So health,